eto, ano pa ba ang mga meron sa loob ng KOJC na wala sa labas? O eto, pakinggan natin naman itong balitang ito. Disiplina sa loob ng KOJC, tanda ng tunay na pag-ibig ni Pastor. Alam mo, disiplina talaga. Wala kami niyan eh. Wala kami niyan. Pero matindi ha, matindi kasi tinanin nyo kung gaano kadisiplinado ang mga taga KOJC. Hindi na rin napigilan ng ilan pang KOJC missionaries na maglabas ng kanilang saloobin sa mga akusasyon kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayon sa mga ito, hindi totoo ang ibinibintang ng mga nag-aakusa at inosente nila ang butihing pastor. Narito ang balita ni Jade Calabroso. Masakit! Sobrang hindi deserve. Inosente si Pastor Apollo C. Quiboloy at hindi niya dapat nararanasan ngayon ang ganitong mga akusasyong nagtulak sa kanya upang magsakripisyo na sumuko sa otoridad dahil sa mga paratang ng iilan lang na dating mga misyonaryo. Yan ang paninindigan ng Kingdom of Jesus Christ, partikular na ang pastoral ministry na sentro ngayon ng kaliwat-kanang aligasyon ng umano'y pang-aabuso. Nagkaroon ng pagkakataon na makausap ng SMNI ang ilang mga miyembro nila at ibinahagi ang kanilang personal na karanasan kasama si Pastor Apollo. Again this is what happens to Inday Sara now. Yung mga lukulukong empleyado na pinalayas nila, yun yung mga tumatayong testigo laban sa kanila. Anong kredibilidad meron? Yung ganito rin sa KOJC. Ang nagrereklamo, hindi galing sa loob, nasa labas na. Bakit nasa labas? May ginawang kahayupan. May mga ginawang kahayupan sa loob. Kaya pinalabas. Nung pinalabas, pucha, ang ganti nila, gumawa ng mga katarantaduhang akusasyon. O, tapos ito matindi. Yung akusasyon ng mga to, pucha, pinaniwalaan naman ng mga nasa gobyerno. Kala ko nga magagaling tong mga nasa gobyerno eh. O, pero sige. Ganito parehas ang nangyayari kay Inday Sara sa totoo lang. Maging sa mga nagsisulputang umano'y mga biktima sa KOJC. Kaya kung tanungin niyo ako. Masakit para kay Sheila Simanes. Halos isang dekada na sa paglilingkod at assistant ng butihing pastor na makitang ganito ang sinapit ni Pastor Apollo, lalo na't saksi siya kung gaano kabuti ito. Matuwid lang ang pamumuhay ng mga tao na nakasentro sa kalooban ng Diyos. Ani Simanes, si Pastor Apollo ang totoong inabuso ng mga nag-aakusa sa kanya ngayon dahil anya, masyadong mabuti si Pastor Apollo sa kanila. Inabuso ninyo si Pastor. Hindi kayo ang inabuso. Si Pastor ang inabuso ninyo. Kasi si Pastor masyadong mabait. Masyado siyang nagtiwala sa atin. Hindi niya kailanman tinignan. Hindi niya tinignan kung gaano ko kayo kaputik nung wala pa kayo sa kingdom. Ang tinignan niya kung paano kayo magbago. Kaya masakit. Ang sakit makita mo na ganyan yung taong nag-aruga sa inyo. Pinag-aral kayo, pero binaboy ninyo. Ay, grabe naman, Simple Luis. Na-miss kita. Simple Luis. Magandang morning sa'yo. O, nag-move in ka na sa bagong bahay mo? Paano yan? Saan ako matutulog niyan? Sa sopa. Simple Luis, we miss you already. Hinahanap ka ni Nanay Morning Dew sa akin eh. Sabi ni Nanay Morning Dew, wala na si Simple Luis. Sabi ko, hindi, busy lang daw yun, ma'am. Nanay, busy lang siguro yun. Ayan na nga, busy nga, Nanay Morning Dew. Ikaw, babae ka. Alam mo kung anong dumi ang meron ka. Pinag-aral ka ng maayos sa JMC, binaboy mo ang sarili mo. Tapos yung dumi mo, yung putik na ginawa mo, ipapain mo ngayon kay Pastor. Pinasinungalingan din ng iba pang mga pastoral na sina Jassy de Guzman at Charissa Corbo, ang mga umaring biktima sa loob ng KOJC na dati anilang mga kasama. Sila na mayroong mga karumal-dumal na record. And so these people na mga lumabas, no,
puno sila ng carnality talaga. Yung hari talaga sa kanilang buhay ang carnality na hindi nila magawa dito sa loob. That's why they went out. And so when they went out, yung mga carnal things na yun, ipinahid nila kay pastor. We have in our possession yung mga written nila na mga confession letters. Sila po yung gumagawa ng immorality dito sa loob. Sa amin dito, may itinuro sa amin si pastor na standards between the relationship, real relationship with the opposite sex. Kasi never na itinotolerate, it's not tolerated here in the kingdom. Sabi ko sa inyo, parang kay Inday Sara lang din. You can never, parang hindi ko kayang paniwalaan na sabihin mong corrupt si Inday Sara. Hindi ko kayang paniwalaan na sabihin mong corrupt si PRRD at drug lord si PRD. Hindi ko paniniwalaan yun. Yun yung mga bagay na hindi mo pwedeng idikit sa mga tao na yan. So same goes dito kay pastor. Yung pagiging karnal, yung pagiging yung tawag ng laman, yung pagiging manyakis, malibog o kung ano man yung tawag nyo doon. Hindi nyo pwedeng ipahid to kay pastor. Yun yung pinakamasakit na pwede nyong ipahid kay pastor. Kasi nandiyan kami Nakita namin kung gaano ka disiplinado, kung gaano ka yung mga lalaki karespetado sa mga babae. Hindi uso sa amin diyan, hindi uso diyan yung mga hi miss. Ang ganda mo naman. Oh, hi. How are you? Yung mga ganun. Hindi uso yun diyan. Talagang diyan nire-respeto mga babae. At saka diyan, hindi nga sila pwede na halimbawa ako magjojowa ako sa labas. Bawal yun. Lumabas ka na kung gusto mo ng ganung buhay. O kung ako magjojowa ako or mag-aasawa ako dito sa loob. Hindi pwedeng basta-basta yun. Kailangan mo ipagpaalam yun. Halimbawa, pinaliwanag ko na to Halimbawa ako, may gusto ako sa'yo. Sasabihin ko yun sa mga leaders na gusto ko po siya. Tapos yung leaders tatanungin yung babae, gusto ka daw, gusto mo rin ba siya? Pag sinabi ng babae na hindi, ayoko po sa kanya, ayoko pong mag-asawa, ayoko pong magkaroon ng ng ibang isipin, gusto ko lang po maglingkod sa Panginoon. Pagka ganun, wala ka na magagawa. Wala na, hindi mo na pwedeng ipurso yun, wala na yun. As in, patay na rin yun, patayin mo na yung pagkakras mo sa kanya. Kasi siyempre, tao lang tayo, nagmamahal tayo. Yan ay, kumbaga, normal na, na cycle ng buhay ng tao yan Ngayon naman, kung halimbawa ako, gusto kita. At sinabi ko sa pamunuan, gusto ko po siya. At sinabi naman niya na, opo, gusto ko din po siya. Crush nyo pala yung isa't isa. Ganun. So, ang mangyayari nun, pag-aaralan nyo pare-pareho yung pwedeng maging sitwasyon kapag naging kayo. Baka naman, pag naging magjowa kayo, mag-away-away lang kayo, kaselos-selos kayo. Pag na-late siya ng uwi, baka naman maging nagger kayo. Kasi syempre, ang bawat isa sa kanila, meron silang tawag dito, meron silang kanya-kanyang mga gawain, kanya-kanyang mga departamento. Meron silang, anong tawag doon? Ministry. Yan. May kanya silang mga ministry. Kung magkakaroon ng conflict yung magiging relasyon nyo sa mga ministries ninyo, hindi rin pwede. Pero kung mag-work out yun, makikita ng pamunuan na okay, magiging mas okay pa nga sila pag naging sila dahil they complement each other, tapos yung mga ministries nila konektado naman sa isa't isa. Mga ganun lang example, pwede yun. Pero hindi pwedeng jowa-jowa, boyfriend, girlfriend dyan. Kaya yung sinasabi naman ng mga gunggong na mga na mga testigo na sila ang namimili kung sinong pakakasalan mo. Sila ang namimili kung sinong aasawahin mo. Hindi. Meron lang din silang say dahil nga isang pamilya sila dyan Meron silang say pagdating doon dahil nga hindi tinotolerate dyan yung mga magjojowa-jowa. Bawal nga yung magjowa-jowa dyan Tapos sasabihin nyo pa na si pastor, minumulestya niya yung mga pastoral, yung mga babae, yung mga mayroon pang sinasabi, mga bata. So napaka-imposible nun dahil nga yun ang batas sa kanila. Kung manyakis si pastor, hindi siya gagawa ng batas na ganun. Di sana ang ginawa ni ginawang ni pastor,
Ang ginawa ni pastor na batas, parang ako ang tatay ng lahat. Kailangan lahat asawa. May mga ganong mga reliyon na kailangan lahat kayo dumaan sa akin. Kailangan lahat ng babae maanakan ko. Ganon yung ganon yung kulto. O yung 10 yung asawa, 100 yung anak, lahat puros mga miyembro niya, mga ganon yun. Sobrang imposible nun para sa KOJC dahil nga meron silang batas na ganon, bawal yung tawag ng laman dyan. Siya yung siya yung pinuno Siya yung isa sa mga gumawa ng mga rules. Siya yung unang gumawa ng mga panuntunan dyan. Bakit kung manyakis ako? Bakit hindi ako gagawa ng panuntunan na pabor sa akin, di ba? Bakit ko ipapangaral yun? Na bawal ang porn, bawal manood ng ganito, ng ganyan, bawal yung kamunduhan. Bakit ko ako mangangaral ng ganun kung ganun ako? Tsaka isa pa, sabi ko nga, kung ako, halimbawa, napakadami kong, katulad daw sinasabi nila, pagkarami-rami daw di umano ng pera ni pastor. Napakadami niyang pera, meron pa siyang eroplano Sigurado ko marami dito sa lahat ng sulok ng mundo ng mga gandang mga babae na pwedeng dun na ako magkalat kesa naman sa bahay ko, di ba? Yung nasa Utah, boss, may nalaman ako. Naku po, Defenders of the Sun. Uy, Defenders of the Sun, mag-message ka kay Ninong Randel. Pupunta ako dyan sa KLC LA at saka sa KLC San Francisco Tsaka sa KLC Las Vegas i-hook up mo naman ako. Hindi, sa bagay, Mike, ipag-usap na ako kay Ma'am Hana. Ganon doon yung mga anak ako sa kay pastor, may mga written confessions pa sila kung anong mga ginawa nila. Patay kayo. Lahat yan lalabas. Sabi ko nga sa inyo, hindi na kayo kayang protektahan ni Risa Ontiveros dahil nasa korte na yung kaso. At sigurado ko yan na yung magiging katapusan ninyo. Dahil kapag nagsisinungaling ka, malalaman at malalaman kasi nga nagsisinungaling ka. Pero kapag ka nagsasabi ka ng totoo, malalaman din at malalaman kasi nga nagsasabi ka ng totoo, hindi mo kayang baliin yung totoo. Yung magbo-boyfriend ka, yung nagliligawan kayo, tapos nagde-display kayo ng yung public display of affection, hindi po yan tinotolerate dito kasi tinuturuan kami ni pastor dito na maging spiritual, na maging ehemplo. Nung magkasama pa naman kami dito, laging nasa bibig nila ang pagpapasalamat nila kay pastor. Laging nasa bibig nila yung napakabuti ni pastor, narinig mo yun sa kanila lagi. Of course, those were the times na hindi pa sila binibigyan ng disciplinary action. Yeah. Kapansin-pansin nila na pare-pareho ang sinasabi ng mga nag-aakusa na tila mayroong script na sinusunod, mapakaso man sa Pilipinas o sa Amerika. So itong mga nag-aakusa kay pastor na nandun ngayon, patuloy po silang ginagamit. And I don't know because they have the same script. They have the same accusation. So we don't know if they have someone na kumukumpas po sa kanila or meron po silang scriptwriter because pare-pareho po lahat ng ng akusasyon. Pero yung sinasabi nila na abuso doon sa Amerika, nagtataka lang talaga ako kasi kasama ko sila sa Amerika. Kasama ko sila at kitang-kita ko, kilala nila ako, kitang-kita ko kung paano sila blines ni pastor, kung paano binigay sa kanila yung mga blessings na, first-hand blessings na tatanggap talaga nila. And then, again, isa lang talagang logic dito na alam mong palpak sila bakit? They forgot na si Pastor Apollo Kibuloy and PRD, they are really close. They are very close. And you know, PRRD, galit yan sa mga kriminal. Galit yan sa mga mapang-abuso. If you think Pastor Apollo Kibuloy is abusive, ano sa tingin mo ginawa ni PRD sa kanya? Si PRD mismo bibigti sa kanya. Si PRD mismo ang dudukot at papatayin yan kung alam niya na kabulastugan ng ginagawa nito ni Pastor. Pero maliit pa yung simbahan, magkakilala na silang dalawa hanggang ngayon. At hanggang ngayon, si PRRD, sinasabi niya at siya ay naniniwala na Pastor, ikaw talaga yung sugo. PRRD na yun after all, dahil I think sa nakikita ko lang, yung mga taong ayaw dumaan ng disiplina,
once na tumalikod ka talaga sa disiplina at ayaw mong tanggapin yung pagkakamali mo, lalabas ka talaga at lalabas ka para pagtakpan mo yung problema at yung ginawa mong kasalanan. Samantala, disiplina dahil sa pagmamahal. Ito ang binigyang diin ng iba pang mga pastoral na bahagi ng kanilang pamumuhay sa loob ng KOJC. Tulad ng ibang simbahan o organisasyon, mayroong mga alituntunin na dapat na sinusunod at sakaling ang isang tao ay magkamali, haharap siya ng disiplina. No, but here in the kingdom, discipline is a form of love. Ano yung disiplina na yun? They were counseled, they were fellowshipped, they were instructed to pray, they were instructed to read the Bible, to reflect, to commune with the Father and the nature. Ganun po ang pagdisiplina sa kanila. Wala pong harassment or anything. Alam nyo ba yung isang, alam nyo ba kung ano yung isang parusa sa kanila? Mapunta ng Glory Mountain, magtanim. Pag may kasalanan ka, wala dyan tinatadyakan, pinapako sa krus. Walang ganun dyan. Oo. Kumbaga may mga merits and demerits yan. Tapos kapag ka medyo matindi yung kasalanan mo, medyo may pagkakarnal yung kasalanan mo, syempre tao ka lang. They still give you the option, the choice to, if you're gonna stay, you should undergo punishment. And what is that punishment? Ayun, magdasal. Sauluhin mo to, i-recite mo sa akin. Isa puso mo ito, magbago ka, pumunta ka muna dun sa bundok. Magnilay-nilay ka, magsorry ka sa Diyos sa nagawa mong kasalanan. Ang ginagawa nila dun, magtanim ng halaman. Magfa-farming ka muna dun. Yun yung mga yun yung mga posibleng maging kaparusahan mo. Pero walang parusa dyan na sasampalin ako pag hindi ako kumota, ganito, ganyan. Walang katotohanan lahat yan. Naman namin ang buhay nyo dito sa loob. Pares naman tayo. Alice Miel, salamat po. Salamat kayo. Marami tayong mga pagkakamali at pagkukulang. Pero kami tinanggap namin ang paglilinis, ang pagtuturo para maging pleasing kami sa Ama. Kayo, hindi nyo tinanggap. Pwede naman kayong umalis at mag-exit na lang dahil hindi nyo kaya. Pero bakit nyo pa ginagawang paninira? Dahil gusto nyo lang siguro makatanggap ng pera, makatanggap ng acknowledgement, makatanggap na ikaw ang nakapagpa-down sa ganyan. No, there will be no downfall. Dahil kahit ano accusation na sabihin nyo patungkol sa aming pastor, panalo pa rin kami. Karamihan din sa kanila ay simula bata pa lamang ay lumaki na sa pangangalaga ni Pastor Apollo. Ang katotohanan, ayon sa mga misyonaryo ng KOJC, malaki ang respeto at pagpapahalaga sa mga kababaihan ni Pastor Apollo. Kaya ganoon na lang din. Napakalaking respeto. Imaginein mo matagal nang nasa kanila yung mga evidences na yan tungkol sa kababuyan netong alias Amanda. But Pastor Apollo Kibuloy doesn't want it to come out. Ayaw niyang lumabas yun. Kasi nga, kawawa babae. Masisira talaga. Kawawa talaga. Pabayaan mo na lang. Nung na-dismiss yung kaso sa Davao, pwede naman sila mag-kontra-demanda dun sa taong naninira sa kanila But Pastor Apollo never did. Hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa yun. Kasi nga, babae, kawawa naman. At saka, nadala lang ng damdamin siguro yan. Napahiya siya siguro sa mga nangyari sa kanya dito and kaya niya ginagawa. So, inintindi ni Pastor. Utang ina, until lumabas to si Risa Ontiveros na demonyo. Tapos binuhay-buhay yan. Tapos ito si Secretary Boying Rimulya na muntik na mamatay, binuhay-buhay yung kaso, dinala rito sa Maynila, dinagdagan pa ng Nobel. Again, it was dismissed 4 years ago. It was dismissed and for a long time, wala yan. Sarado na yung kaso na yan. Bigla lang nilang binuhay, nadagdagan pa ngayon, nakasi-freeze pa yung assets nila. Hindi pa napapatunayan Ang pagdidepensa nila sa butihing pastor. So we were in the front line. Kung makita nyo, puro mga kababaihan ang nasa front line during that 16-day siege. Kung talagang inabuso kami ni Pastor, hindi namin ipagtatanggol ang taong sabi nyo nag-abuso sa amin. True. Bukas ang gate. Naglabasan sana yan. Baliktad Yung mga nasa abroad, pumupunta pa rito sa Pilipinas para samahan lang sila magbantay. Para magsamahan kami na magbantay dyan ng 16 days, yung mga nasa abroad, umuwi pa dito.
Umuwi pa dito nakatunga nga ng nakatulala ng 16 days, nagdadasal lang, binabantayan yung mga ginagawa ng pulis. Mga galing abroad yun, magaganda buhay sa abroad nun ha. Bakit mo pa gagawin yun kung tarantado yung pastor nyo? Kung loko-loko yung pastor ninyo. Si Pastor Apollo Kibuloy ba? May nakita ba kayong picture na nakalabas ang dila sa internet? Nakaganon? Wala. May picture ba siya nakahubad na nakaganon? Wala. Alam mo ba sa kanila dyan, pag nag-swimming, kailangan walang nakikita. Para nga silang mga Muslim dyan eh. O pag nag-swimming, mga naka-rash guard yan, naka-leggings. O ganun sila kasi talagang ayaw nilang magpakita ng kalaswaan dahil nga syempre alam mo na ang kanilang buhay inalay na nila sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun yun eh. Walang ganun kay pastor. Kaya ngayon sinasabi ng mga pulis na may mga nakausap sila sa loob na mga inabuso. Ay na, ba't nasa loob ba? Paano nasa loob? 2 gate yung bukas. Nakakalabas-pasok. Ako nga, nakakalabas-pasok eh. Ladami ko naman nakita, nakakapalabas-pasok. Sabi ko kasi, namamasyal ako sa SM eh. Meron pang mga members, workers na, Boss Dada, pa-picture. Sabi ko, saan kayo galing? Galing kami sa KOJC. Ba't nandito kayo? Namasyal kami. Pwede lumabas. So, paano nandiyan pa rin sila sa loob, tapos meron na pala silang hinanakit sa simbahan. Di sana noon pa sila lumabas. Yung pagpapalaki ni Pastor sa amin, ngayon na lumaki kami at tumagal kami ng ganito sa kaharian, makikita mo na iba ang pamamara ni Pastor para maibalik ang dignity ng mga tao, lalo na sa amin sa mga babae. Biruin mo kahit nga the way how you talk and the way how you dress up, the way how you laugh, the way how you behave yourself in front of a lot of people, kahit sa mga opposite sex. We will not remain here in the... Alam ninyo, nung nandiyan kami sa loob, isa sa kinakagalit ng abogado yung tent ng mga babae. Putang ina yung mga pulis ang kukulit. Gusto dun sa tent ng mga babae. Pinapaliwanag na nga nung abogado na, Sir, wag kayo dito sa tent na to. Nandito yung mga babae. Bawal silang makipag-interact sa mga lalaki. Baka pwede lumabas kayo dito sa tent. Di ba nakita niyo isang pagtatalo nung isang magandang abogado ng KOJC na pinalalabas niya yung mga pulis mula dun sa tent kung saan nagbabantay yung mga babae doon. Sabi niya, konting respeto naman. Bawal sa simbahan yung babae at saka lalaki magkakasama. Bawal yun. Sa Iglesia ni Cristo nga, pagka pumasok ka sa simbahan nila, magkaiwalay yung daanan ng babae at lalaki. Iba yung pwesto ng mga babae at saka ng mga lalaki sa Iglesia ni Cristo. Ganun eh. Sa kanila ganyan din. Sabi ko nga sa inyo, mga misyonaryo itong mga ito, para silang mga madre, kaya lang masyado silang magaganda. Ano masama ron eh? Kaya sila naging mga gaganyang kagaganda. Puta, alagang-alaga ka ba naman sa loob? Oo, alagang-alaga ka sa loob. Nag-aaral ka, lahat ng gusto mo, hobbies mo. Tapos, nag-exercise sila. Yung mga utak nila kailangan laging kumikilos, hindi pwedeng isa lang alam mo, kailangan multi-talented ka. Ganyan sa loob. Kaya kung makikita mo sila, ang gaganda nila kasi walang stress. Wala silang iniisip. Ang iniisip lang nila sundin kung ano yung kaloob. Yung salita, kung ano yun lang sundin nila. Kaya ang gaganda nila. Subukan nyo sumunod, gaganda kayo. Alam nyo kaya pangit kayo? Hindi kayo sumusunod. Di kayo sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya ang papangit nyo na, ang sasama pa ng ugali nyo. Etong mga taga-kingdom, ang gaganda, ang babait pa. Sabi ko nga sa inyo, ibang klase. Talagang minsan, kung ikaw malisyoso ka na tao at masyado kang maraming kalibugan sa katawan mo, pag nakita mo itong mga taga-kingdom of Jesus Christ, may isip mo rin, ang gaganda ng mga to. Imposible naman na hindi ma-inlove si pastor dito. Posible. Yung imposible nga sa loob ng 39 years nagawa nila eh. Palakihin yung simbahan,
Zero corruption, paramihin yung mga milagro yung Glory Mountain, milagro yung Prayer Mountain, milagro itong KOJC compound. Nagawa nila ng 39 years. So, ibig sabihin kaya, basta lang hindi ka masyadong demonyo. Basta hindi ka demonyo, kaya yun. Kung ikaw, hindi mo kaya, wag mong ipasa yung dumi mo kay pastor. Halimbawa ako, may mali siya pa talaga ako. Oo, talagang, sa totoo lang, pag nakikita mo yung mga tao dito, ang gaganda talaga naman. Yun ang bukang bibig namin nila Banat Bay pag nandiyan kami. Ang popogi, ang gaganda ng tao. Kaya bitter ang mga Pilipino kasi putya, lahat ng naiwan sa labas, ang papangit na, ang sasama pa ng ugali. Ngayon, tatanungin mo sila. Ano yan, Boss Dada? Konting demonyo. Demonyo. Kaya tatanungin mo sila, bakit ang gaganda nyo? Ba't lagi kayong mga Kasi nakakaganda yung lagi kang nakangiti. Yung paggising mo ng umaga, wala kang kasalanan. Nakakaganda yun. Kaya pag nakita mo sila, ang gaganda nila, ang gaganda ng aura nila, wala silang problema eh. Kasi masaya lang dyan sa loob. Nagkakaisa sila sa loob. Masaya silang ginagampanan yung lahat ng mga tungkulin nila. Masaya sila na natatamasa nila yung biyaya dahil masisipag at matatalino sila. O hindi na nila kasalanan yun kung wala sa atin yun. Oo, kaya lagi ninyong tatandaan. Oo, na kung kayo manyakis, kung kayo, pag nakita nyo itong mga magagandang babae na ito at naiisip nyo kamunduhan, iba si pastor. Iba siya, hindi siya katulad nyo. Kasi satanas kayo, si pastor, mabait. Kingdom, if we have experienced rape, we have experienced molestation, molested mi diri, even one single day, dili mi mag-remain diri kung muna ilingguahe ni pastor. Pero us in the kingdom... Tinan mo mga itsura. Ang gaganda, di ba? Tinan yung mga itsura niyan. Oh, ang gaganda, ang lilinis. Parang walang bad breath sa kanila. Ganyan sa loob, walang stress eh. Ngayon, problema ba sa'yo yun? Yung ganito na magaganda sila? Problemang malaki yun dahil ang papangit na nasa labas eh. Pero kung titignan mo yung ginagawa nila, may masama ba dun? Wala. Wala kasi wala naman silang pakialam sa'yo. Bakit mo sila pinakikialaman? Nakita mo yung mga katawan nila, pantay-pantay. Bawal lang mabigat dyan. Ako nga lang mabigat dyan eh. Oo, ako lang. Tsaka si Ma'am Tina. Hindi kasi tinitimbang sila dyan. Disiplina talaga. Yun ang kanilang core values, disiplina. Yung mga nila, yung mga damitan nila, pag tiningnan mo, para kang nasa mall. Patay-patay yung kulay, yung tupi, ganun sila. Kasi nga para silang mga sundalo. Kaya nga part ng kanilang ng kanilang training is yung maging Army Reserve. Yung maging Army Reservist ka, ganun yun sa KOJC. Kingdom, not in a wildest imagination na mahimo ginasanak. All of those, love, peace, joy, long-suffering, meekness, kindness, temperance, gentleness, goodness, that is what we can attest. Hoy, alam nyo ba, pag nag-open yung pag nag-open yung Kingdom, 10,000 choir. 10,000, putya yan. Talaga naman, mukhang mag-Guinness World Record pa yata itong mga to. Ang galing no, 10,000 na choir. Hayop siguro. Ano kaya itsura nun? Kaya talagang excited ako. Mama, punta kami dyan ha. Imbitahin nyo naman kami pagka nag-open yung Kingdom ha. 10,000 choir. 10,000 ba? Oo, yung kakanta. Ay, naku po, Diyos ko po. Gaano kaya kaganda yun? Sigurado ako baka sumabog na naman ang mga puso ng mga inggitero nun. Lubos naman ang pasasalamat ng milyon-milyong miyembro at misyonaryo ng KOJC sa dakilang pag-ibig na ipinakita ni Pastor Apollo sa kanila na bagamat wala siyang kasalanan at inosente,
ay pinili niyang sumuko sa otoridad upang matapos na ang higit kalahating buwang pagkubkob ng kapulisan sa religious compound sa Davao City. Matatandaan ding mensahe ni Pastor Apollo sa kanyang mga tagasunod at tagasuporta, manatiling matatag sa kabila ng kapagsubukan. Patuloy naman ang pananalangin ng KOJC maging ng mamamayang Pilipino na maipatupad ng tama ang batas at nang magkaroon na ng hustisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Yun, palakpakan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng order.